Direk, paano nyo nakuha si Arwin Santos for this movie? Oh yeah, that's a good question. So niligawan natin yan na sabi ko, kasi di ba nag-TikTok siya, nagaganon-ganon siya sa TikTok. Sabi ko, pwede to ah. Tapos kasi doon sa story, meron isang basketball player na naban sa PBA, or let's say professional basketball league, dahil sa game fixing. So nawalan siya ng career, tapos kinuha namin doon sa story na to join the group para, baga, from all walks of life, may form natin yung group na yun. So, pumayag siya kasi gusto naman niya talagang umarte. So, okay lang sa kanya na medyo sexy or nag-tap na siya? Yeah. Maganda naman kasing katawan talaga ni athlete yan eh. So given maganda na talaga yung katawan, hindi niya kailangan mag-diet o ano kasi condition siya eh. Si Alder Abrenik at si Vin na magkapatid na nai-direct. Actually, nagulat ako dahil magaling pala talaga silang sumayaw. So nagulat ako na ganun pala sila, ganun kagaling. Alam ko magaling silang kumanta pero sa pagsayaw magaling silang sumayaw. Tapos professional naman sila. Sino pumili sa kanila? Kasi ginage ko kasi yung yung parang physique nila, one of the, di ba, kumbaga, have a great physique, di ba? So in terms of sa character, pasok kasi sila dun sa in-envision kong character. Tapos nag-audition ba sila for the role? Hindi, inantik ko na lang sila and then. Matagal ka nawala, paano mo kilala mo sila? Oo naman. Bago, nagkatrabaho kami ni Aljur sa kay Senator Bong na show, Indio. Tapos si Vin, syempre, kapatid niya, so nakikita ko siya every now and then. We play basketball together, parang gano'n. Yeah, so may connection pa rin naman. Parang tagal ko na wala, parang 5 years lang yun. Di ba? Ang dami mo nangyayari sa 5 years. Diba? So ba't kapatid ang pinili? Bakit hindi lang iba-iba? Parang mas may rapport na, mas madaling makatrabaho kasi kumbaga meron na akong friendship with them eh. Tapos yung mga bago, kumbaga sila Nico Loco, ngayon ko lang nakatrabaho, mga bago na yan eh. So, pero ano naman siya, magaling siya professional sa Nico, magaling siya umarte. Sa pagsayaw nga lang, kumbaga challenge, pero eventually, lumambot din yung katawan. Paano na-conceptualize ang Wild Boys? Dati pa kasi to, kasi dancer ako diba, talaga before pa. So ano ko na talaga to, baby ko even before eh. So ito, nung nagkaroon ako ng chance na gumawa ng script, binuo ko to together with some of my friends, back collaboration of ideas. And then nakita ko din yung, kumbaga pinattern din, hindi naman talaga ganun na ganun, pero Magic Mike step up and then stamp the yard. So hindi lang siya pa-sexy lang, talagang total performance siya na dance talaga movie. Kasi wala pang dance movie sa atin masyado, so yun ang gusto kong i-present sa tao. Sexy dance. Sexy meron. Lalo yung magkapatid, so sila yung nagpakita ng sexy dance doon, yung magkapatid talaga. Tsaka si Christoph magaling sumayaw eh. Carlos, nag-immersion ba kayo like para mas ma-imbibe nila yung role, like pumunta pa kayo sa mga bars talaga? Hindi, pinapanood ko sa kanila yung mga movies na like Magic Mike, Step Up, and then kasi kami nag-compose ng all original soundtrack ko eh. So with some of the music here, ako yung nag-compose and then together with beat makers. So yung lahat ng ginamit natin music dito original. So mga 6 to. Yeah. So yung treatment ko here is like MTV style. So pag makikita nyo mamaya, siya, para musical din in a way na pero more dancing. Yeah. How long yung pre-production process? Tagal, siguro almost a year and a half bago namin na put into form or film yung idea na to. How about yung shoot na mismo? Meron ba kayo separator? Meron kami, halos 1 buwan lang, pero matagal yung yung editing matagal talaga. So inabot kaming 8 months sa editing up to the very last moment. Kailangan may mga minor adjustment kaming ginawa. So yun, nag-focus kami sa post. Kaya natapos to last year, but took you so long to kasi nasa States ako eh. Diba kasi nurse nga ako dun, so I have to be, I have to also be on top of my job, right? So, but at the same time, kasi time management. So, habang nasa States ako, yung editing naman online na eh. So, kaya participation ko doon talaga hands-on din ako. Kaya ito ko while, tapos may kinausap kami mga distributor. So, I don't wanna name right now kasi I don't wanna preempt it, But okay na kami, just minor tweak na lang sa contract and then papalabas na natin. Hopefully by August siguro, earliest August. Stay dito ba kayo? Baka yun nga, August nga. No, here, locally. Yeah, August. Yeah.
babalik ka rin sa pag-arte pag may Pag may maganda, actually may mga nag-offer naman kaya ng problem kasi hindi ako pwedeng tumagat. Gusto ko parang guest na lang, kunwari, yung mga 1 week na lang tapos patayin na ako dun sa role. Kasi nga may work nga ako, may contract ako so it's hard for me to break out for a long time. We have so many kababayan sa ibang bansa. So do you get recognized? Oh, sometimes, yeah. Even some of my patients that, kasi I took care of hospice patient, like also like home health. So, pag may Pilipino, so parang naano na kasi ano ba ito pa rin din, mga Amerikano na eh. So, pag sa San Francisco kasi ako eh. Tapos minsan pag nakikita nila yung mga old movie, sabi ko na ikaw yun eh. So, naka-recognize sila. And hindi ko na pwede itanggi. So, yeah, some of our kababayan sa mga. Hindi ko pa autograph sila. Baka pictures. Hindi na uso yung autograph. Hindi na uso. Kailan tinatagal mo sa Pilipinas? For now, 3 weeks lang. Tapos balik na ako sa tent. Kaya ginawa na muna namin to just to jumpstart muna. And then from there, kailangan ko syempre tulong nyo. Again, tutulong. Yeah. Since nag-hospice ka din, di ba yun yung mga minsan may mga cancer patients? Yeah. Diba? So, meron bang yung parang tumatak talaga sa'yo? Kasi kahit naman sabi mong job mo yun, parang it still gets to you. Yeah. Especially if you have like because you frequently visit them eh. And then you build a bond and relationship with the patient, especially kung yun malapit na nga. So minsan pagka alam mo, nakikita mo yung death rattle, tawag namin dun eh. So wala kang magawa kundi just tough enough na lang, parang gano'n lang. Between acting and directing, saan ka mas relax? Mas gusto ko yung directing. Why? Mas passionate ako. I don't know, I just love storytelling. Kasi I have a gift like yung sa script, pag gumagawa ko ng script, parang mapanood ko na lahat ng eksena. So, may taga-sulat or taga-input ng mga yung nakapanood ko. So, parang gano'n na nakapanood ko siya sa vision ko eh. Sa imagination ko, masyadong malalim imagination. Ano yung last movie mo? So, yung isang ginawa ko yung directorial ko is Piring, which I won Best Screenplay for World Premiere Film Festival. That was like 2 years ago. I think like 7 years ago or 8 years ago. Bago nag-COVID, and then I did Latay. It's like a hazing movie. Pero hindi pa namin napalabas ang bida doon si Paul Salas, Buboy Villar, and Lance Serrano. So hopefully may palabas yung mga this year. And then yung role yung may ginawa din ako isang film na nag-best actor naman ako for Manhattan Film Festival. So mapalabas din yung eventually. And then I have another one coming up. Baka we're gonna shoot the film this coming December when I get back. Last Island naman, Last Island. So, parang thriller siya eh. Thriller, murder, mystery. You direct it? Yeah, I will direct it. I wrote the story too as well. Okay. So, dream mong i-direct? Dream mo na i-direct? Wala, patay na eh. Sinora eh. Sinora tsaka si Ronaldo. How do you say his name? Ronaldo or Ronaldo Martinez. Yeah. Yun ang idol ko talaga. Yeah. Nagkakaroon ng chance na makakalawa Sa Maalaala. Yeah, before. Ano masasabi mong best quality niya bukod sa mata niya? Mata niya? Hindi, intensity talaga, pati yung deliberation niya ng dialogue niya, especially if may detail. Ibang-iba eh. You could see the difference. Kasi yung pag-deliberate ng may shifting. Kaya iba eh. Well, siyempre, Vilma is also one of the best, right? So, How about the young crop of artists na yan? wala na ako masyadong sa young ones eh. Parang, sino ba magagaling na? Hindi ko pa siguro I'm gonna start watching TVs or movies again. So for me to know. Kailan ka mag-decide to have a full-time movie camera? So, because right now my wife is pregnant and she's 6 months pregnant. And then, ang decision ko is after 4 years, balik kami dito. So, we're gonna stay here for like maybe 8 years before going back to the States. Kasi gusto ko i-raise here yung bata para, iba kasi dito may mga values and Pag sa Amerika parang wala nang salbahin. So, gusto ko dito yung Filipino style pa rin para, may respect pa rin, may po, diba? Sa mga matatanda. So babalik ako after mga 3 or 4 years. So, dito muna ako for a while. Mag-business muna kami. Sila na anak na ngayon? Ngayon pa lang, siya pa lang, first time. So, first baby ko to, kaya excited din. As far as I know. Why Wala pa namang umaamin. Why watch Wild?
Yes, because it's one of kind. It's really it's a well put together like dance choreography, and also like what I said, all original music, which talagang pinaghirapan namin, and also it's a mixture of comedy, and at the same time kaya makikita natin magandang katawan nila kasi talagang pinaghirapan nila. Actually si Vin na hospital yun dahil sobrang diet and over fatigue sa pag-shoot namin. Na-hospital siya. You demanded. Ha? You demanded more of that sa kanya, yung katawan niya? Oh, dapat lahat eh. Kaya dapat lahat. Dapat lahat sila physically fit kasi mahirap din sumayaw eh. Pati yung choreography. So yun yung mga one of our challenges sa film na yun nga, requires that to be dedicated in terms of dieting. So kahit paano naman in a short span of time nakapag-adjust sa diet. In 3 words, how would you describe Carlo as a director? I'm dedicated, passionate, and loving. Okay. Thank you. Thank you.